Hello, hello, hello! Kung may nag-sponsor sa trip mo, whether friend, boyfriend, girlfriend, relative, o kahit company pa yan, alam mo na ang feeling, yung excited ka, ready ka na mag-travel. Tapos, biglang may kaba sa dibdib mo pagdating kay immigration officer. Kasi, alam mo na kapag narinig ni officer yung salitang sponsored po yung trip ko, parang biglang nagiging mas alerto sila. Pero bakit nga ba? Automatic red flag ba ito? Paano natin maiiwasan yung hassle? So, pag-usapan natin sa video natin ngayon. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? So tanong thoughts, bakit tutok yung immigration officers sa mga sponsored trip? Simple lang, yung sponsored travelers kasi, higher risk category sila. Hindi dahil masama silang tao, hindi dahil suspicious silang tao, pero dahil kasi historically, maraming kaso ng overstaying, illegal work, fake sponsorship, human trafficking, at saka yung mga travelers na hindi financially independent. Nagsisimula ito doon sa sponsored trip. Kaya kapag sinabi mong sponsored po ako, automatic mas marami silang gustong i-verify sa'yo. Ano-ano ba yung gusto nilang malaman? Pag sponsored ka, tatlong bagay yung gusto nilang i-check. Legitimate ba yung sponsor mo? Sino siya? Ano yung relationship nyo? Totoo ba yung invitation niya? At may kapasidad ba siya na mag-sponsor? Ikaw as a traveler, legit ba yung purpose mo? Bakit kanya in-invite? Bakit siya yung magbabayad sa'yo? Ano yung gagawin mo doon? At dahil din dito, yung tanong nababalik ka pa ba? Ito yung pinaka-importante. Pag sponsored ka, minsan iniisip nila, may reason ba itong traveler na ito para hindi na siya bumalik? Kaya kailangan, malinaw yung ties mo sa Pilipinas. So ano-ano yung mga sagot na ayaw marinig ni immigration officer? Online friend ko po to, first time po namin magkikita. Ayaw nila yan. Hindi ko po alam yung trabaho niya doon. Ayaw nila yon. Hindi ko po alam yung address niya. Bakit ka ini-sponsor? Basta po siya ang bahala sa lahat. So wala kang kaplano-plano, ipinagpaubaya mo lang sa kanya lahat. Hindi ko po alam bakit niya ako in-invite. So, hindi mo alam na baka mamaya makidnap ka? Hindi ko po alam kung magkano yung budget dito sa trip na to. Ibig sabihin, wala kang control or baka mamaya wala kang hawak ng pera. Hindi ito about judgment ha, pero kapag hindi mo alam yung mga basic details, doon sa sponsorship mo, magiging uncertain yung trip mo. At kapag uncertain, napag-usapan na natin yan, danger zone talaga. Paano naman at kailan naman nagiging super red flag, super duper red flag yung magiging sponsored mo? Unang-una, kung meron kayong romantic sponsorship at first time nyo lang magkikita, oh my goodness, high risk category ito. Hindi ito bawal pero i-expect mo na maraming tanong sa'yo. I-establish yung katotohanan doon sa romantic relationship nyo or doon sa relationship nyo in general. Kung hindi mo pa kilala ng personal yung sponsor, lalo-lalo na sasabihin niya online friend, mas mataas yung chance na ma-secondary inspection ka at i-assess ka ng mas mahigpit. Gayun din, super red flag kung halimbawa i-sponsor ka tapos wala kang sarili mong funds. Kung sponsored ka, dapat at least may sarili kang pera. Hindi po pwedeng zero at hindi po pwedeng paubaya mo doon sa sponsor mo lahat. Kasi siya yung magkakaroon ng control doon sa travel mo at po pwede na maging victim ka ng human trafficking or kung ano-ano mang crime dahil wala kang control doon sa travel. At syempre, basic na kung hindi tugma yung documents mo, yung invitation letter, pero walang proof of relationship, yung sponsor letter, pero walang bank statements, yung hotel booking, pero hindi alam yung sponsor, syempre, super duper red flags. So, paano natin maiiwasan yung danger zone? Basic common sense, know your sponsor. Dapat alam mo, full name, as in middle initial kung pwede, yung address, pati yung unit number kung pwede, yung telepono niya, mobile phone, email address, kung ano yung trabaho niya, ano yung relationship niya, at bakit kanya ini-invite. At doon sa knowledge mo of your sponsor, you prepare complete documentation. Nasaan yung invitation letter? Nasaan yung sponsorship letter? Nasaan yung passport copy ng sponsor? Asan yung proof of funds mo, proof of funds niya, yung proof of relationship yung dalawa? Gumawa ka ba ng itinerary? Nasaan yung return ticket mo? At syempre, ikaw mismo, paano mo susuportahan yung sarili mo kung ikaw ay magta-travel? Dapat maging honest ka, dapat maging consistent ka. Kung friend, sabihin mo kaibigan. Kung boyfriend, wag mo nang itago, sabihin mo boyfriend. Huwag kang mag-invento ng story, mahuhuli ka ng immigration kung halimbawa walang katotohanan or niloloko mo sila. Kung sponsored ka, magpakita ka ng strong ties sa Pilipinas. Ano yung trabaho mo, ano yung business mo, family, responsibilities, or kung anumang proof na babalik ka. At kung meron ka lahat nito, maging confident ka. Hindi kailangan na perfect yung question and answer, hindi kailangan na perfect mo yung English, pero dapat alam mo yung details ng trip mo. Mas hinahanap ni immigration officer yun. Yung sponsored trip, hindi siya illegal, hindi siya bawal, hindi siya masama. Pero sa mata ng immigration, pag ikaw ay sponsored, syempre kailangan na additional verification.
Gusto lang kasi nilang masigurado na syempre safe ka, hindi ka ma-exploit, hindi ka mag-overstay, at syempre totoo, hindi peke, legitimate yung sponsor mo. Hindi ito personal, protocol po ito. So, kung sponsored yung trip mo, huwag kang kabahan. Hindi ibig sabihin na sponsored ka ay automatic red flag ka. Basta be prepared, complete yung documents mo at alam mo yung details ng trip or sponsor mo, walang danger zone. Walang hassle at smooth yung pagdaan mo kay immigration officer. Kaya, travel smart, travel informed, at enjoy sa sponsored adventure mo. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.